Bayaran na yung anak, bakit ngayon? Para magulo yung statement mo to, no? Ha? Bakit ngayon nagre-reklamo sila? Nagkabayaran na pala eh. So kung nagkabayaran na yan, at eto, lalabas sila, ine-expose nila si Richard Gomez, so nasaan na yung pera? Habang tumatagal at makapapalapit yung eleksyon, maraming mga happenings talaga na nangyayari sa politika dito sa Pilipinas. Kung sino-sino yung mga naakusahan, kung ano-ano mga issue yung lumalabas para patunayang mali si kabilang side, di ba? Pati yung bagyo, nagagawa ng issue. Pero dito muna tayo kay Richard Gomez na ngayon is isa na naman sa mga mainit na naakusahan or nag-accuse daw siya into bribing someone para lang may mga taong i-include doon sa kasong gusto niyang pakasuhan, di ba? At may perang involved. Okay, dito sa content kong to, magpi-play pa tayo ng ilang video clip para patunay na may mga ganun talagang nangyayari, di ba? Para hindi lang tayo puro si kwento, okay, puro dada lang. So, samahan natin ng pruweba. Diba? And of course, our own opinion about the matters na binabato ng bawat kampo sa isa't isa. But bago po ako magpatuloy, welcome po sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, please leave it on our comment section and hopefully we can discuss more about this video that I'm sharing with you. Okay, so eto na nga. Ngayon may kaso si Richard Gomez and grave threat and conspiracy, something like that. So ipi-play ko po yun mamaya, yung mga kasong hinaing against sa kanya. At bakit po ba siya nagkaroon ng ganito na kinasuhan? And maraming bali-balita, and of course, hindi maiwasan yan dahil before and until now, may mga comment talaga si Richard Gomez about sa effectiveness ng war on drugs sa lugar nila. And to be frank sa inyong lahat, based on kung ano yung nangyari dito sa lugar namin, yung war on drugs ni Duterte, para din sa akin, is nalaki ang naitulong. Actually, isa yun sa may mga, sabihin na nating accomplishment ni Duterte sa administrasyon niya. Dahil talagang, aminin natin sa hindi, drugs is one of those na talagang problema ng bansa natin. Okay? Hindi lang yan sa lugar ni Richard Gomez or dito sa lugar namin. Buong Pilipinas is affected because of these drugs. Nakakalungkot talaga dahil may mga nadamay na inosente, sabi nila, na hindi naman madadamay, but that's part, di ba? Okay, hindi ko sinasabing kinukonsinte yung mga kapulisan sa ginawa nila at mayroon talagang reward system na nangyari, but aminin din natin sa hindi, marami talaga ang nalulung sa droga at naging talamak, di ba? But nung panahon ni Duterte, nung pinatupad yung tukhang na yan, kahit dito po sa amin, naglaya ng mga adik. Yung iba ng ibang bansa pa, yung mga may pera. Talagang naubos. May isang lugar dito sa Cavite na kung saan yung lugar na yon is mahirap mapasok dahil nga protected siya ng mga drug lords. At ang dami talaga. Sabi nila pag pumasok ka doon at na tiktikan nila na pulis ka or hindi ka taga roon, possibility na makalabas ka is malabo na. But during Duterte's time sa war on drugs, nawala po yung mga yan. Nabawasan po talaga ang mga adik sa lugar na to. Totoo po yun. Isa po yan sa mga talagang nagkaroon ng epekto dito. So, hindi lang yan sa lugar ni Richard Gomez. Maaring hindi rin lang sa lugar namin, sa ibang lugar meron din. Natatakpan lang siya because of this human rights. Ang akin lang naman kasi, if you're not one of those, di ba, alam mong gabi na, paghalagala ka pa, lalo na yung mga kabataan, lalo na ikaw, alam mo na you're one of those na mabuting tao, di ba? Wala kang ano sa katawan, di ba? Hindi ka addict, hindi ka magda-drugs.
bakit ka matatakot? Di ba? At hindi ka pa pagsususpetsahan kung ikaw mismo is wala kang ginagawang illegal. Ayun is para sa akin. Di ba? Now, if there are really innocent people na nadawit, di ba? Yun talaga. Di ba? Patunayan. Di ba? Ipakita yung totoo. Kasi aminin natin sa hindi, may ilan dyan na ginawang sensationalize na lang yung nangyari doon sa mga kaanak na namatay or napatay during war on drugs, but they are really involved. May involvement sila. Diba? Aminin natin sa hindi. And there are some din naman na talagang siguro, kumbaga, collateral damage, masakit man pakinggan, pero ganun talaga. In every war, diba? Sabi nga nila, kaya nga pangit yan eh. But sometimes you need to implement this kind of things, lalo na kung masyado nang napopoison. And during that time, nung umupo si Duterte, talagang talamak ang drugs. Di po ba? So, I'm not siding anyone, I'm just stating facts sa mga nangyari. Now, in case of Richard Gomez, kung bakit siya nakasuhan, is another story. And they are linking this because of his pagbibigay ng opinion on how this war on drugs helped his province during na siya ay mayor pa. So, let me play this part of video na kung saan pinaliwanag ni Richard Gomez yung side niya about sa war on drugs sa Ormoc, sa lugar niya. Yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, after in less than 2 months as a chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot po sila na mamatay and they surrendered. And because of that, the drug problem in Ormoc City, bumaba talaga. So, it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part, as mayor, I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Fight for the drug problem did not improve. Tulad nga sinasabi ko, hindi lang sa lugar nila yan. Even other provinces or sa ibang lugar dito sa Pilipinas, may naging epekto yun. Diba? So, yun yung talagang pagka-political will. Marami talagang susunod. National ang nagsabi. Kaya lahat is kumilos. Diba? So, wag natin sabihin na masyadong yung war on drugs. Diba? Dahil marami ring naging safe during those days. Diba? Nung term ni Duterte. Now, this is the reason kung bakit siguro nakasuhan si Richard Gomez. And bakit ganun yung nangyari sa kanya. So, let's let me play that part na kung saan nabigyan nga ng kinasuhan nga itong si Richard Gomez. Sinampahan ng reklamo ng conspiracy for a grave coercion at the great threat si Leyte 4th District Congressman Richard Gomez. Ito yung nagkaugnayan sa harassment na ginawa ni Gomez kay Darlito Sevilla Nunez. Ayon kay Nunez, nagpatuloy sa kay Barangay Captain na Albert Murilla ng Barangay Manlawaan, Tatabango, Leyte para kasuhan si Gomez. Pinipilit umano si Nunez ng may 10 tauhan ng criminal investigation and detection group na gumawa ng sworn na affidavit at idawit ang pangalan ni dating Congressman Jing Veloso na umano'y mastermind sa pamamaslang sa kanyang kapatid na si Anthony Nunez noong taong 2016. Inalog pa si Nunez ng matitirhan sa Maynila na may 20 oras na security at 5 milyong piso kapalit ng gagawing sworn statement. Pero okay. Ang laki ng bayad, ha? Sobrang laki, nagulat lang ako. 5 milyon para ma-include yung mga taong nabanggit dito sa video clip na yan.
Diba? Siguro maybe dahil nga matataas na tao yung idadawit niya. But, okay, ito is isasama mo pa lang. Diba? Ididemanda mo pa lang. 5 milyon na kagad yung bayad. Paunang bayad pa lang daw yun. Diba? Parang napakalaking pera ang i-involve just to file a case. Diba? Demanda lamang yung mga taong ito. Ganun ba karami ang pera ni Richard? Maybe. Diba? Diba? At kung si Richard Gomez ba lahat magbabayad nun? Nakakagulat lang kasi kinakasuhan mo pa lang. Ganun na kalaki yung bayad mo at ganun kalaki yung ino-offer. Diba? And to think na para sa simpleng tao, diba? Nababayaran nila ng ganun kalaking halaga. Diba? Parang nakakagulat. Kinakasuhan mo pa lang. So, ibig sabihin, mayroon pang karagdagan yun. Oras na makasuhan talaga si Richard Gomez. Diba? Parang nakakagulat dahil sobrang laki. Tumanggi si Nunez na sumunod sa CIDG. Bukod kay Gomez, kasama rin sa asunto sina Tabango Mayor Bernard at Jonathan Benjo, Ramandaban, gayon din sa isang abogado at 10 kawani ng CIDG. Inihay ng kaso sa Prosecutor's Office sa Palumpon, Leyte kahapon. Ayon naman sa anak ni Nunez na si Aida Nunez, nakipagkita umano sa kanya si Tabango Mayor Benjo Ramandaban nitong buwan ng Agosto at Setyembre taon 2024 na kung saan binigyan ito ng 1 milyong piso at 5 milyong piso na paunang bayad para sa gagawin. So nagkabayaran na pala. Di ba? Nabayaran na yung anak. Kung nabayaran na yung anak, bakit ngayon? Para magulo yung statement na to, no? Ha? Bakit ngayon nagre-reklamo sila? Nagkabayaran na pala eh. So kung nagkabayaran na yan, at eto, lalabas sila, ine-expose nila si Richard Gomez, so nasaan na yung pera? Kahit pa paano, mayroong written agreement yan. And if that's 1 million or 5 million, di ba? Mayroong resibo or anything na traceability yan para malaman mo kung totoong nabayaran o hindi. Di ba? Kasi nagkabayaran na pala eh. Nabayaran na yung anak ng Nunez. So, if they have really the proof, bakit hindi nila ilabas yun? So, clearly, there's something wrong, di ba? There's something wrong about this pagpa-file ng kaso kay Richard Gomez. Is he being included because of pagpapatunay niya sa war on drugs ni Duterte during the time? Diba? And napakalaki. Para lang kasuhan pa lang. At base nga dyan sa last part na narinig natin, nabigyan ng 1 million at 5 million. So 6 million in total. Para lang kasuhan yung mga tao na yun. And how true na meron talagang ganong kalaking pera. Eh, since nagkabayaran na, katulad na sinasabi ko kanina, dapat may pruweba na silang ipapakita. Hindi po ba? Imposible na hindi traceable yung pera na yan. Kahit na sabihin natin yung binigay, there's still a way na yan is withdraw, okay? Or may pinagkunan yan. Di ba? May mga traceability yan. Ngayon, nasaan na yung pera na yun? Dahil magiging ebidensya nila talaga yun if they are really pursuing to file a case, di ba, kay Richard Gomez. Malaking pruweba yun. Ganyang meron ng perang na ibayad sa kanila. So, sana maging malinaw to. Hindi lang to basta istorya. Diba? I am not siding to anyone here. I'm just sharing my opinion kung ano ba talaga yung dapat na nangyari at kung ano yung sa tingin kong totoo. Di po ba? So, hindi talaga maalis dito na malagyan ng kulay yung mga pinagsasabi ni Richard Gomez dahil nga iba yung sitting president. Ayan, alam naman natin, politika,
Diba? Pabanguhan, nagpapabango yung isa, habang dinudungisan yung isa. So kaya tayong mga viewers at nanonood or nakikinig or sumusubaybay sa mga nangyayaring ito, dapat maging wise tayo at intindihin natin yung mga isyong binabato sa bawat kampo. Dahil alalahanin nyo, boboto tayo. At sino ang magluluklok sa kanila dyan, tayo pa rin. So dapat maging observant tayo sa mga isyong lumalabas. Saka katulad nito, di ba, it's clearly they are doing something against Richard Gomez na pwede niyang ikisira. And bakit? Di ba ba? Is it because of his stance on the war on drugs? Or is Richard Gomez is really guilty sa inaakusa sa kanya? And kung guilty talaga siya at nagkabayaran, nasaan yung pruweba? Issue lang po tayo, walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.